Nga kay si Gideon mag-ipilis nila. Ingon sa Ginoo, pabayain na kong Gideon, kay kini nga dira, dili ni imo ako ni. Sa chapter 7 mga kaisun, makita nato dito sa Judge, na sa diya na ipina si Gideon sa Ginoo, ang Diyos naghatag instruction. Ingon ang Ginoo, ang inyong kalaban, ang ilan ng mga kandidahan para sa pulpul sa dagat sa kadamon. No? Kaya ang mga tao nga inyong kalaban, pareho sa mga dulog kadamon. Wapay wa makakita, pero makikita may lay dulog makikita. So karon, ingon ang Ginoo, sige, ang 38,000 nga mga katawan, mga Israel, pagkataon mo sa kining sapa, i-direct ko na lang pag-iso, pagkataon mo sa sapa, unya, pagkapatit sa sapa, painomon mo silang tanan. Ang muinom sa sapa, nga pareho sa ero, ila-ila, pauliw ni Morto. Unya, ang muinom na nagalhod, dito sa pagkainom sa tubig, dahil po din mo, muna ipabiling. Ilan na piling? Sa 38 sumin? 300 lang sila. No? 300 lang. So, karon ba kay sunan, anong yari? Naghatag instruction ng Diyos sa ila. Ang inyong imuon nini, bayan ninyo sa tag 100 nga pangkat, grupo. Bali, kay 300 mo sila. Ang inyong imuon, mga paskilo, magdala mong sulo, magdala mong trumpita, magdala mong banga. Pag ikaw ang leader sa mga Israelita, ikaw Gideon, muna musigit ka. Niya ang armas sa Diyos, ug ang armas ni Gideon. Sabay-sabay sila. Unya, patugtog mo sa trumpita, unya, kinimbo ako ninyo yung banga, ipataas niyo yung sulong sigdaw. Marcha mo pa yung ato sa inyong kalaban. Di mo nilalagit yung magkaisunan. Singit sila. Loud voice magkaisunan. Singit. Mo ang armas sa Ginoo. Armas. Pagkapatid sa mga kalaban magkaisunan, gamot ay sila. Nanagan, nangadyo. Nagpunayay sa pagpatayan ng ilang mga kalaban. Diba? Nanatak sila. Sumama pagsunan nga ang loud voice magkaisunan sa Bible magkaisunan nagadahin sa Ginoo sa Revelation chapter 19 verse 1 na sadya tayo dito sa kinarihan sa langit. Bintras nga niya patalini yung usap kaliputan, ano na po tayo mga kasadya magkaisunan. Nga Panginoon. Nga ito pupuriso, no? Nakita na ito kagaya. Ang ato pupuriso, sineway, no? Dahil sa Ginoo, no? Diba? Muna ipagkita ni Jesus sa atong buhay magkaisunan. Yung mag-dahil na sa Ginoo. Nakadunay kasadya ba? Muna nangyari sa ilan ni Gideon. Nanggana sila sa gira, tungkol kay ginasinggitan nila ang ilang mga kalaban na para mapirdi. So, muna, magkaisunan nga hinaot pa nga kitang mga anak sa Ginoo, no? Masanay na ito. Kami ako dito, basa 1972, nasanay na ito yung pag-sineway, pag-dahil sa Ginoo. Ato talagang manasap, matagamdaman na ito ang kapangyarihan sa ang presensya sa Diyos kapag mag-dahil ta nga uban at ayaw. Kung makita na ito si kining apok Silas, di man sila nanggana. Diba? Di man sila nanggana pagkaisunan. Sa pagkahating kapit sila nagdahil sa Diyos. No? Loud noise pagkaisunan. Nagdahil na sa Ginoo. Ano saan nangyari? Sa chapter 66, natanggal mga rehas. Natanggal ang mga rehas. Kaya para sa ito, kung natin problema ang dahil sa Ginoo, matanggal rin ang mga rehas at problema ka mabuhat. Atau penampakan si Jesus. Ang tanong ka na ng mga problema, ayaw
pag-focus yung problema, focus ka Jesus sa pagdaig. Ipatanggal na ng mga problema mga kaisunan. Pareho sa gingon ni Apostol Pablo, nga sila nag-aawit sa mga salmo o mga hino. Kaya may naid ako nga pangyayari sa buhay nila. Kaya nanggana sila, pares ng Gideon, nanggana sila sa tira, doon kang unang ilang ipataas si Jesus. Matun pa ni Hari David, 119 verse 164, ingon ni Hari David. Ako, kapito, magday sa Diyos sa usa ka adlaw. Kapito, abot kita, magkaabot pa katang kapito, tiyanin, tumabon na siguro. Pero si David, magkaisuran, ha? Nga naman kasi si David, nakadaig man sa Ginoo sa pitong sa kadlaw. Sa kadlaw. Kay mayaman mo siya. Kay ngita magita korta, di ba? No? Murang malimta na tao pagdaig sa Ginoo kat mangita magita korta. Si David kay wa na may maingil siya. No? Mayaman naman siya kaya nakapokus siya sa pagdaig sa Ginoo. Kapito sa usa kadlaw. Kaya balik ko na ako, hinaon pa, na kita, masakay yun ang pagpagdaig sa Ginoo. Uban sa pagparakpak, pagsayaw, muna ipakita sa Ginoo sa atong ginabuhi. Matod pa ni Jisa, matod pa ni Hari David. Live everything. Tanang butang na may ginhawa, magdaig sa Ginoo. Kaya ginawa ka na tanas patinggo.